Cashiers Training 2025. New day, new vlog. Wala natawa lang ako sa intro ko kasi yung intro na yun ginaya ko lang dun sa isa sa mga pina-follow ko sa TikTok. 'Di ba? Ang ganda ng intro. Good day mga max and welcome back again sa aking YouTube channel. By the way guys, I'm Sean Labano and I'm doing tutorial about basic cashiering, daily vlogs, and kung ano-ano pa maisip ng pag-vlog, yun lang po. Please guys, tapusin nyo yung video ko na to and I'm sure na marami ko yung matutunan, promise. Lalo na yung sa bandang huli. Guys, tulad nga ng sinabi ko, is Cashiers Training 2025. So, dahil meron akong nagawang video before about cashiers training or basic cashiering training. But I think this video will fit doon sa mga newly hired na cashier na wala pa talaga experience sa para sa cashiering. So, by the way guys, this video is not a sponsored video and lahat ng ituturo ko sa inyo ay base sa aking experience nung ako yung isang cashier pa lang and ngayon na isa na din akong supervisor. So, baka isipin nyo, sponsor to, hindi po. And I think this video is mas effective sa mga baguhang at aspiring na cashier. Okay, dun tayo sa first day of work. So, syempre, first day, meet with the HR department. So, at first naman talaga, since sila yung nag-interview sa inyo, sila din yung unang tao na makakaharap nyo during your first day of work. Sila yung right person na dapat nyo ma-meet on your first day kasi sila yung magbibigay ng instruction and brief orientation sa company na pagtatrabahuhan nyo. So, after nyo kay HR, that's the time na ibababa na kayo ni HR sa amin, i-induce na kayo kung anong area or department kayo nararapat. Then, after na sa amin na kayo, short interview lang, kikilalanin namin kayo ng pangalan nyo, kung anong agency nyo, and syempre, konting tip lang guys, dapat, ang isa sa pinaka-importante, kilalanin nyo kung sino-sino yung magiging officer nyo, or magiging supervisor nyo, manager nyo, importante talaga yon na malaman nyo. And, kasama din dyan is mag-a-assign kami ng isang regular cashier or lumang cashier na itutur kayo sa area nyo or dun sa company, itutur nila kayo. Importante na malaman nyo kung ano-ano ba yung areas ng company mo, kung saan ba nakalagay ito, saan ba yung CR, saan ba yung locker, saan ba yung ganito, ganyan. Kasi kapag inutusan kayo, alam nyo kung saan kayo pupunta. So, dapat maging familiar kayo doon. And syempre, dapat aware din kayo kung saan lang kayo pwede. Yung mga restricted area, dapat aware din kayo doon. After nyo namang ma-tour, isang gagawin namin, i-assign namin kayo sa mga regular or lumang cashier para sila naman yung magturo sa inyo ng paunti-unti. Tapos, sila din yung mag-guide sa inyo kung ano ba yung mga procedure ng cashiering. Kung baka mag-observe muna kayo. Pero at the same time, pinaturuan na nila kayo. Kunting ino-orient na kayo kung ano bang ginagawa kapag cashier. So, yung mga buddy nyo o yung mga lumang cashier na yan, o mga regular cashier na yan, tuturuan na nila kayo ng mga basics sa scanning, pag-receive ng payment, pagbabag, yan. Para at least aware kayo or at least sa first day nyo pa lang is malalaman nyo kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga cashier. Para at least sa first day pa lang makakapag-decide na kayo kung talagang gugustuhin nyo ba yung trabaho ng isang cashier or hindi. At least talaga, first day pa lang, alam nyo na kaya ko bang maging kahera para sa akin ba yung pakiking cashier. Hindi yung parang abutin kayo ng ilang araw tapos saka nyo malalaman, ay hindi ko pala to kaya, ayoko na, quit na ako. Diba? At least first day pa lang, nakapagsalita na kayo na, I quit. Ano kayong reason? Kasi may mga naka-hide na cashier or mga applicant na kung ano lang yung position na available, go lang sila doon. Kahit cashiers yun, kung ano pa yun, i-go nila yun. And then kapag na-hire na sila, saka lang sila magde-decide, ay, hindi ko pala to kaya. So, sana, nabigay namin yung slot na yun dun sa ibang tao na gusto rin mag-apply. So, based kasi sa experience ko talaga, yung mga in-interview namin, kapag na-hire na sila, sa first day pa lang, nagko-quit na talaga sila, hindi na sila bumabalik. Ano pa lang yun na, observation pa lang yun. At least,
hindi na ka na tumagal, hindi na nasayang yung araw mo kasi hindi natin sure kung hindi ko kasi sure if mababayaran ba kayo on your first day kapag ganun yung ginawa nyo. Kung sa first day nyo pa lang makikita nyo na ano ba yung ginagawa ng kahera, makakapag-decide na kayo kung magka-quit kayo or itutuloy nyo ba yung pagiging cashier or hindi. End of your first day, kakausapin namin kayo. So, tatanungin namin, how's your first day? Kamusta naman? Tatingin mo, kaya mo ba? O ayaw mo na? Magsabi ka lang ngayon pa lang para makapag-report na kami kay HR at makahingi kami ng kapalit sa inyo or kapalit ninyo kung hindi nyo talaga kaya. But syempre, on that day din, explain namin sa inyo kung ano ba talaga yung mga cashiers, ano ba talaga yung ginagawa nila. In-explain namin sa kanila na possible na kasi syempre, pag first job, nahihirapan talaga yung mag-adjust, lalo na kung wala talaga experience, walang idea. Kaya talagang hanggat maaari, in-explain namin sa kanila na sa una lang naman talaga mahirap. So, kapag nakasanayan mo na yung ginagawa mo as a cashier, congratulations kasi second day of training mo na. And dito sa second day of training mo, ang magiging eksena naman natin dito is sit-in, orientation, training, or ilalagay namin kayo sa isang room or sa isang conference room. Doon namin kayo naman parang tuturuan or lecturean kung ano-ano ba yung mga dapat na ginagawa ng isang cashier. Ito rin yung part no, kung saan malalaman natin kung tama ba yung mga inituro sa inyo ng inyong mga trainer doon sa baba yung first day nyo pa lang. Based kasi sa experience ko talaga, kadalasan, yung mga tinuturo ng mga matatagal na, medyo naiiba sa kung ano ba talaga yung standard procedure ng cashiering ng company nyo. Kaya sobrang napaka-importante talaga na nagkakaroon ng training or nag-train kayo ng isang certified trainer para at least matutunan nyo kung ano ba yung standard procedure ng cashiering. Malalaman nyo sa orientation nyo yung mission and vision ng company nyo. So, ano ba tong mission and vision na to? Bakit may ganito? Bakit kailangan i-memorize? So, cashiers, guys, napaka-importante na malaman nyo talaga to kasi ito yung goal ng company nyo eh. Ito yung goal na to, ito yung parang susundan nyo at magiging goal nyo na rin para mag-grow kayo, mag-goal and grow kayo sa company. So, syempre, lahat ng company may mga mission vision yan. Hindi pwedeng wala. Kasi, sabihin, pag wala silang ganun, wala silang goal. Next naman is tuturuan kayo about professionalism. Yes po. Professional. Bakit may ganun pa? May kakahalang naman ako. Okay, guys, sa totoo lang, napakalawak kasi ng ibig sabihin ng professionalism. So, or being a professional. Hindi naman porke hindi kayo graduate ng ganito, hindi kayo degree holder, hindi na kayo professional. So, malawak ang ibig sabihin ng professional. Ano ba yung professionalism? Ito yung meaning niya. Ito sa pagtuturo ng professionalism o being professional is hindi lang siya makakatulong sa trabaho nyo, pati na din sa inyong personal na buhay. Kaya napaka-importante na makasama talaga sa training nyo. Kasama din dito yung short interview. So, kung ako yung nag-interview or ako yung trainer that time, actually, tinatanong ko sila or binibigyan ko sila ng time yung mga newly hired na cashier na magpakilala. Kung ano ba yung short background lang, hindi naman para i-chismis sila, short background lang para alam natin kung ano ba yung mga pinaghuhugutan nila, ano ba yung reason, bakit sila nagtatrabaho, sino-sino ba yung mga dahilan, bakit sila gano'n. Minsan kasi kailangan talaga na medyo may alam tayo tungkol sa kanila. Hindi lang dapat puro trabaho lang, dapat kilalanin din natin yung mga tauhan natin or mga cashiers natin. It's the importance of being a cashier. So, bakit nga ba mahalagang maging cashier? Ito guys, ituturo sa inyo kung ano ba yung kahalagahan. I-explain din nila dito kung bakit kailangan, ano ba yung ambag ng isang kahera, bakit ba may mga cashier sa isang company, ano ba yung purpose sila, bakit sila kina-hired, bakit sila kailangan i-train. So, dito matututunan nyo kung gaano ba talaga kayo kahalaga sa isang company. So, marirealize nyo na ang pagiging cashier ay hindi lamang cashier. So,
Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na cashier lang ako. Anong trabaho mo? Cashier lang. So, dito tuturo talaga sa'yo. At dito, ma-appreciate mo talaga kung ano yung trabaho mo. Kung bakit ka importante. Bakit ang isang... Next naman is mode of payment. Ano ba yung mode of payment? Ang mode of payment is kung ano-ano yung klase ng binabayad or pambayad na pwedeng ibayad ng mga customer sa atin or sa mga cashiers. Ang mga samples dito ay cash, GCash, debit, credit, gift check, GC, or gift certificate. Dapat aware kayo kung ano-ano ba yung ina-accept ng company nyo and kung paano yun i-transact or i-process. Matututunan nyo talaga yun dito. Scanning of items. So, dito, tuturuan din kayo syempre kung paano ba at ano ba yung tamang pag-i-scan ng items and lalong-lalo na especially kung ano ba yung tamang pagbabag ng item. So, dapat aware kayo and alam nyo kung paano ba to binabag. Especially yung mga meats natin, fresh meat, fresh na fruits and vegetables. So, dapat aware kayo at alam nyo kung paano siya binabag para maiwasan yung cross-contamination. Discounts like senior citizen, PWD, national athletes, and dun sa mga diplomat, dapat aware din kayo. And dapat alam nyo kung paano and para saan and kung ano-ano yung tamang pag-discount, ano-ano ba yung kasama lang sa mga i-discount na to. Siyempre, dapat hindi palagi, ituturo nila yun sa inyo. Importante din to, hindi pwedeng hindi ito ituturo sa inyo. Mahalaga to, lalo na kung ikaw ay cashier sa groceries, dapat alam nyo to. Yun ba guys, sa totoo lang napapa-away talaga dito sa pag-discount kasi maraming makukulit talaga. So, dapat pag cashier ka, alam mo kung anong din-discount dito and kaya mo i-explain ito sa mga customer nyo. Yun lang, napapa-away talaga. Promo or promos. As a cashier, kayo yung nagiging tanungan ng mga customer kung ano-ano ba yung mga item na naka-promo, ano ba yung mga naka-sale. Dapat aware kayo doon at alam nyo and dapat marunong kayong mag-suggest, do suggested selling. Dapat kapag naka-promo tong item na to, inform nyo yung customer nyo na ay naka-buy one take one po ito. Dapat alam nyo din yun. And isa pa, based sa experience ko, dapat ang cashier marunong magbasa ng resibo para mas madali nyo siyang ma-explain sa mga customers nyo. Kasi kapag hindi nyo alam, pwede kasi yung mag-cause ng complaint. So, dapat alam nyo yun. Different part of POS or point of sale. So, dapat alam nyo and kabisado nyo kung ano-ano ba yung parts ng POS nyo or magiging counter nyo. Dapat alam nyo din kung paano yung gamitin at kung para saan yun. Hindi yung nakapwesto lang kayo dun at hindi nyo alam kung para saan. Para saan to, para saan yan. Dapat alam nyo, aware kayo at kaya nyo i-explain kung para saan yung counter nyo. Best practice. So, meron din tayong mga best practice na yan. So, alam ko lahat ng department may kanya-kanyang best practice yan. Ano ba yung best practice na tinatawag? Yung best practice na tinatawag, yan yung parang standard procedure, yung mga standard na sinasabi, ano bang standard ng greetings daw, ano ba yung standard kung saan dapat nakaharap yung pushcart, kung ilan bang dapat pushcart, o ilan lang dapat na bags, ganyan, kung ano ba yung, basta mga ganyan yung best practice kung saan ba dapat nakapwesto ang cashier kapag walang customer, at saan ba sila dapat, saan ba dapat ilagay yung ganito, yung ganyan. Yan yung mga best practice. Lahat naman ng mga company or department ng isang store or ng isang tindahan may mga best practice yan. So, tuturo din yun sa inyo. Next is proper greetings and customer service. Hindi to mawawala, promise. Ito yung isa pa nga sa unang-unang tinuturo sa inyo. Diba greetings? Diba may kanya-kanyang greetings yan? Diba like sa SM nga, mayroong nakalagay na happy to serve, may mga ganyan. So, lahat ng department may mga greetings yan. Meron silang tinatawag na standard spiel.
O kung ano ba yung dapat na in-spill nyo kapag nandyan na yung customer nyo, pag tapos na yung transaction nyo. And syempre, customer service, kung paano nyo dapat harapin yung mga customer nyo. Tuturo din yun sa inyo. Okay, so yung mga binanggit ko na yun ay ilan labang sa ituturo sa inyo kapag kayo ay nag-sit-in orientation or training. So, syempre, iba pa rin yung kapag actual. So, kapag, on your that second day, kapag meron pa kayong spare na time or bakante na oras, pwede kayong pag-practicein sa scanning, kung ipapatry sa inyo kung paano mag-scan, lalo na kasi scanning, may mga baguhan na hindi marunong mag-scan. Minsan, yung barcode, matagal nila bago makita, o kaya, pag-scan nila, ang tagal, nado-double scan na. So, dapat napapractice sila mag-scan. Your third day of training, ang gagawin sa inyo dito ay ibabadi kayo sa mga regular na cashier. So, ang tawag doon, shadow cashiering. Ang mangyayari dito, tuturuan na kayo ng mga body nyo kung ano ba yung actual scanning, mga bagay na pwede pa nilang ituro, pag-receive ng pera, yan, ituturuan na nila kayo dyan. Pwede rin ipagamit nila sa inyo yung operator nila, kayo yung mag-scan, kayo yung magre-receive. Pero syempre, dapat nakabantay ang mga yan sa inyo. Hindi nila kayo pwede iwan. Mga trainer naman, dapat lagi kayong nakabantay sa kanila. Kasi yung mga bago, marami yung hindi alam. Scan lang kadalasan sa kanila. Scan lang yan ang scan. So, hindi porket binigyan kayo ng trainee is your chance na maggala-gala. Ako, na-experience ko yan talaga. Pag may bago, taon-taon yung mga luma kasi nalalayasan nila yung mga trainee nila. Hindi nila alam. Nakahan nila yon, operator nila yon. So, kapag nagkaroon ng error, hindi nila pwedeng ituro yun doon sa mga trainee nila. Kasi operator nila yon, responsibilidad nila yon, responsibilidad nila yung kaha nila, at responsibilidad nila yung mga trainee nila. So, dapat turuan nila yung maigi. Para naman dun sa mga trainee, dapat meron kayong dalang tickler. So, ano ba yung tickler? Ang tickler, yung maliit na notebook na kung saan susulat kayo doon or magte-take down notes kayo ng mga tinuturo sa inyo ng inyong mga trainer, ha? Kasi ang mga trainer nyo, hindi yan sa lahat ng oras nandyan para sa inyo. Nakikinig kayo sa kanila. Kailangan nakikinig kayo, and kung may mga questions kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong. Kung sa tingin nyo, mataray itong si trainer nyo, huwag kayong mahihiyang magsabi sa mga supervisor nyo. Ay, mataray itong ayoko na dito. Huwag kayong mahihiya kasi madalas, yun yung naging concern naman ng bago. Nireklamo yung trainee, yung trainer. Hindi nila alam, nireklamo din sila nung nagtuturo sa kanila. So, yun lang, huwag nyo kalimutan mag-take down notes, makinig sa mga nagtuturo sa inyo. Kasi yung mga yan, dumaan din yan sa pagiging bago. So, alam ko na maiintindihan nila kayo kung hindi nyo agad ma-pick up. Pero dapat kayo naman, gumagawa din kayo ng paraan para matuto. Hindi yung parang minsan, ang sumbong ng mga trainer, mas marunong pa daw ang baguhan sa kanila. Diba? So, dapat makinig kayo. Hindi naman nila kayo pabayaan at hindi kayo nilang tuturuan ng mali. Kasi, kapag kayo naman ay nagkamali, kadalasan kami mga supervisor nyo, tinatanong namin sinong trainer nyo, o diba, babalik din yung sa kanila. Kaya yung mga yan, hindi yan nagtuturo na sa inyo ng mali. Hinig kayong mabuti sa mga tinuturo sa inyo kasi dadating yung time na magsosolo talaga kayo. Dadating yung time na hindi nyo na, mahihiya na kayo magtanong kasi syempre ang tagal nyo na. So, dapat talaga makinig, mag-chat, mag-take down notes para may mga babalikan kayo kapag hindi nyo na matanong or medyo nahihiya na kayong magtanong. At least meron kayong babalikan, meron kayong mababasa, diba? Hindi nyo pa rin, kasama pa rin dito yung pagbibigay ng operator code. So, bibigyan na kayo dito ng code or operator. Ano ba yung operator? So, yun yung parang number na gagamitin nyo para makapag-login kayo sa inyong mga POS. So, syempre, kinabukasan, support din nyo, magkakaka kayo, syempre.
Pero don't worry, meron naman kayo pa ring buddy. So, may kasama pa rin kayong luma or regular cashier na mag-guide sa inyo. So, kung gaano man kayo nag-ingat doon sa kaha noong nag-train sa inyo, syempre dapat dito mas doble ingat din. Kasi syempre, kaha mo na to eh. Kapag nagkaroon ng problem to, sa'yo na yan talaga. Nakapangalan na yan sa'yo. Kung masyashort man to, sa'yo na din yan. Sa'yo yan, masyacharge. Hindi mo yan pwedeng isisi. Yung mga trainer nyo, nakabody lang yan sa inyo. Nakagabay lang yan sa inyo. Tutulungan kayo. Pero kung halimbawa once na nagkamali, hindi nyo na yan pwedeng sisihin. So, kailangan talaga sa third day pa lang nakikinig na talaga kayo sa kanila. Or first, second, third day talaga nakikinig na kayo sa kanila. Focus kayo sa ginagawa nyo dapat. Sa 5th day or yung second day na may body kayo, may body pa rin naman kayo. Pero syempre, kailangan masanay na din kayo na meron kayong kayo na lang, hindi pwedeng laging kayong may kasama. Paano kayo magsusolo niyan kung lagi kayo nakadepende dun sa mga trainer nyo? Yung mga yan, gabay-gabay lang sila. Pwede na nila kayong iwan, magbabagbag nila yun sa inyo. Actually guys, kung tutusin, maswerte kayo kung ang tagal ng training nyo. Okay? Alam nyo ba na meron ako in-interview, first day lang siya tinraining, tapos his or her second day, iniwanan na lang, solo na daw siya. Kaya sabi, ganun talaga, solo ka niya kagad. Second day pa lang, yes daw, solo na daw siya kagad. So, wow, ang galing. Samantalang nito, yung 1 week, may mga training na 1 week talaga yon. Minsan nga maabot pa ng 2 weeks, di ba? So, kailangan talaga makinig kayong mabuti talaga sa trainer nyo. Pero, syempre, baka sabihin niya, mas sumayo gali namin. Katanungin namin kayo, kaya mo na ba mag-solo? Kaya mo na ba na ikaw na lang sa counter na yan? O ikaw na lang mag-isa? Kasi kung hindi pa, syempre, as a supervisor, hindi ko naman hahayaan na magkaroon ka ng errors. Kasi once na nagka-error ka, malamang, sa amin din naman yan babalik, sa amin din mag-complain. Kaya, kung hindi mo pa kaya, is bibigyan ka pa rin namin ng body. Pero kung halimbawa, sasabihin mo naman na, ay, kaya ko na po mag-isa. Hindi naman po kasi sinabi nyo na gano'n, isiiwan talaga namin kayo mag-isa. So, ang mga possible na gawin namin dito as a supervisor, syempre, ang gawin namin is, pagdatapatin kayo, halimbawa, counter 10 ka, tapos meron kang counter 11 na lumang cashier para per anytime na meron kang mga questions at nalilito ka, pwede mo siyang tanungin. Pero, syempre, hindi naman buong isang linggo may pasok ka din. Mag-day off ka din. So, yun lang. So, sa mga nakapanood ng video ko na to, sana po may natutunan kayo. Sana na-inspired kayo maging cashier. And please, by the way guys, please don't forget to like, comment, subscribe po. And pakashare na rin po ng video ko na to, please. Para may ibang makapanood. And malay nyo on your next video or my next video is ma-shoutout ko po kayo. Yun lang. Ay, wait lang guys. So, bago ko palang tapusin tong video nito, is gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng nanonood ng video ko at nag-subscribe sa akin before pa. Lagi akong nagbibigay ng advice talaga sa bandang huli. And tips na din. So, lalo na kung bagong hired ka lang pa lang. Basta guys, ito palagi yung tatandaan nyo ha. Always enjoy nyo yung trabaho nyo. Kahit ano pang klaseng trabaho na meron kayo. Isipin nyo palagi kung ano-ano yung mga reason kung bakit kayo nag-apply, bakit kayo naghintay ng matagal, kung bakit kailangan nyo magtrabaho, o bakit kailangan nyo mag-work. Tapos isipin nyo rin yung oras na inilaan nyo para lang matawag kayo. And during ng interview, yung kaba na naramdaman nyo. Lagi nyo yung tatandaan, huwag nyo baliwalain yung effort nyo, yung gastos nyo, yung paghihintay nyo, yung time nyo, na parang
Na parang kung halimbawa na-hired na kayo, magluloko na lang kayo, kasayangin nyo yung 1 week pa lang, ayaw nyo na. Tapos, ilang araw pa lang kayo, nagpapakilala na kayo agad sa mga officers nyo. Nagpapakilala, ibig sabihin, ang dami-dami nyo na agad absences, ang dami-dami nyo na agad request, ang dami-dami nyo na agad kung ano-anong ginagawa. Isipin nyo yung yung effort nyo talaga. Diba? Kaya, pinsan talaga sa totoo lang, kapag may mga na-hide na ako na cashier, tapos, hindi na nagiging maganda yung performance sila. Kinakausap ko talaga sila. Ang ingay ng aso. Yun. Kinakausap sila, ano ba yung reason? Pinapaalala ko sa kanila kung ano yung mga pinagdaanan nila. Pinapaalala ko sa kanila, nung in-interview kita, diba, sinabi mo, kaya mo to, kaya mo ganyan, hindi ka absent. Oh my G. O yun lang. Pinapaalala ko talaga para at least magising-gising sila na ang hirap nang maghanap ng trabaho. Kaya dapat talagang mahalin nyo yung trabaho nyo. Huwag nyong sayangin yung chance na na-hide kayo, ha? Huwag nyong sayangin yung chance na na-hide kayo. Mahalin nyo. Trabaho nyo, wag na nakatrabaho. Okay. Mahalin ang katrabaho, wag lang ang katrabaho. Pero hindi naman talaga mangyayari yun, no? At hindi talaga maiiwasan. Talagang may mga bagay na kahit anong gawin natin, kapag puso na yung tumibok, wala na talaga tayong magawa. Basta, kapag nagmahal tayo ng katrabaho, make sure lang na parehas kayo single. Baka ikatanggal yan. At wala kayong sinisira. At make sure na wala kayong sinisirang pamilya. Yun yung pinaka-importante doon. Yun lang.